guys, tuwa-tuwa si Jaden. Punta tayo ng Lake Tekapo. Mas makapal pa ron guys. Tingnan nyo yung paligid, kapalo. At ganito nga ang lugar dito sa New Zealand na ito pag during winter. Ito po yung Lake Tekapo at dumaan nga po na kami dito sa Burkis Pass na ito bago kami nakapunta ng Lake Tekapo. But anyway, kung nakikita nyo talagang puting-puti po lahat ng paligid dahil nga 2 to 3 days yata nung nag-fall yung malakas na snow dito sa lugar na ito, dito sa Burkis Pass hanggang Lake Tekapo. Pero alam nyo ba na dadaanan muna natin ay wala pong snow tulad nito. Ito yung una naming dinaanan bago kami nakapunta ng lugar na yan. Ayan, kasi ang New Zealand po ay hindi naman po lahat ng lugar dito ay nag-i-snow. Kaya may lugar lang talaga na spot-spot yung mga snow ganyan. Tulad dun sa amin ay hindi umabot yung snow hanggang dito sa lugar na to. Ito po yung Fairlie. At yung mga ibang parte nito ay may snow na rin. Tulad nito yung dinaanan nga namin dito sa may landmark ng Fairlie ay may mga snow pa rito. Pero tingnan nyo naman talagang buong buo pa yung ibang malalaking snow na dito na buo. Kaya ayan, napakaganda ng lugar na ito kung makikita nyo. Ayan, ganyan po ang view ng New Zealand at doon pa tayo pupunta sa bandaron. At yan nga, paunti-unti na tayong dumarating doon hanggang nandito na tayo malapit sa Burkis Pass. Ayan, at pakapal na ng pakapal yung snow. Hanggang dito sa may Burkis Pass na kami, nandito na kami. Kaya ayun, kung pansin nyo, yung mga puno ay talagang dry na dry din po yung mga dahon dahil nga pag ganyan, pag during winter. Pero yung mga pine tree ay talagang matibay po sa lamig yan. Talagang buhay na buhay kahit na malamig o nagne-negative talaga yung lamig dito sa New Zealand o kaya kahit sa mga Canada ganyan, Amerika ay nabubuhay po talaga yung yung pine tree. At tignan nyo naman, pero dito sa lugar na to ay hindi pa ganun kakapal. At pansin nyo dito, malapit na kasi kami ng Lake Tekapo. At talagang dito ay first time namin maranasan sa tagal ko na dito sa New Zealand yung ganito kakapal na snow. At 12 years na ako pero ngayon ko lang naranasan. At dito nga sa lugar na ito ay mayroon kaming nadaanan na bagong tinayong to. Kaya dumaan muna kami saglit para syempre ay may nag-build kasi dito ng snowman dito sa may sa may lugar na ito. Kaya dumaan muna kami ditong pamilya. Ayan nandyan yung snowman na nag-build. At yun nga, naglaro-laro muna si Jaden. Sobrang na-enjoy niya naglaro dito. At ayan tingnan nyo naman, ayaw niya ng sumakay dun sa sasakyan kasi aalis na sana kami. Talagang na-enjoy niya yung snow. At siyempre kaming lahat, ayan, sumasayaw-sayaw pa si Mrs. dyan. At pupuntahan pa nga pala namin ay Lake Tekapo. Then pupunta kami ng Mount Cook. Kaya abangan nyo pa yung marami nating mga videos na i-upload. Pinaghiwa-hiwalay ko na lang para ma-enjoy nyong mapanood maigi kaysa ikat ko ng ikat yung video tapos hindi po siya ganun ka-quality para sa akin. Kaya ito po yung option na ginawa ko para mas mapanood nyo po ng mabuti. At nga nandito na nga kami sa Lake Tekapo. Ayan, Lake Tekapo. Ayan, ganito po pag winter dito pero hindi naman po yearly na talagang sobrang kapal ng snow. Pero may mga taon din na mas makapal pa rito. Ganun lang dito sa sa lugar na to. Pero talagang pag during winter ay napakalamig po sa lugar na to hanggang Mount Cook, hanggang Queenstown. Ayan. At ito po nga pala ay parties pa ng Mackenzie District. Alam ko itong Lake Tekapo. Ayan, kung pansin nyo yung mga bahay dyan natabunan na ng snow, yung mga bubong. Kaya at una nga kaming dumiretso dito sa may ski area o ice skating. Nag-ice skating muna si Denden dito at nag-snowboarding din si Jaden. Kaya ayun, dito muna kami dumiretso. At dito nga pala ay mayroong entrance dyan at saka syempre magbabayad ka magre-rent ka ng pang ice skating na at kabababa nga lang namin dito. Kasama din namin yung anak kong babae na nag-aaral sa Christchurch kaya sinundo namin. Tapos syempre family time kasi naka-holiday tayo. Kaya naisip namin ng buong pamilya na ito talagang nasa bucket list namin ngayong winter itong Lake Tekapo. Mataon lang na mag-snow ng malakas. Sabi namin ni Mrs. ay talagang pupunta kami dito kasi never pa namin na-experience na makaranas ng ganito kakapal na snow sa tagal na namin dito sa New Zealand. Ayan.
At napakasaya lang minsan na kahit na nagtatrabaho ka sa ibang bansa, kasama mo yung pamilya mo, syempre sa mga na-inspire natin ay maraming salamat po sa mga messages ninyo na nakakataba ng puso. Ako po ay hindi ko po sukat akalain na makakarating din ako dito sa bansang ito na hindi ko rin pinangarap nung una, pero binigay ng Diyos, kaya thank you Lord. At yan nga si Mrs. balot na balot dahil lamigin po yan sa totoo lang. Pero ayun, excited din siya sa makapal na snow. At dito nga may hot spring din dito guys. Ayan, pwede ka ring maligo dyan. Ayan, may mga kababayan nga tayo kanina dyan na naliligo. Ayong mga yon, pamilya. At yan, napakasarap maligo dyan kasi tignan nyo naman yung paligid, napakaputi, nag-snow, tapos maligo ka sa medyo mainit, sa hot fall, talagang hot pool, talagang syempre init yung katawan mo dyan. At dito nga ay ito yung booking office nila. Kung gusto mong mag-rent ng mga snowboarding o kaya yun doon sa may ano na yun, kalimutan ko tawag doon, pero dito naman may ice skating kung tawagin. At dito nga pala ay marami na rin gamit na pang winter dito, at saka maraming mga souvenir item din dito na mabibili, mga souvenir items, kaya ayun, pwede ka rin bumili dito. At dito nga ay nagpabook muna kami. Then pagkatapos namin na kumuha ng mag-rent kako sana ng ice skating at saka i-book si Jayden doon sa snowboarding, ay ayun, yan pala yung ice skating guys, napakaluwang yan, yung kwan na yan, area na yan. At dyan nga si Denden kasi gusto niya daw maranasan. Ayan, pero naranasan na nila ni JM last 5 years ago yata yun, maliit pa niya noon guys. Pero ayun, napakalaki na ng anak ko na yan, at tanaw niya na yung puyo ko sa ulo, kaya napakalaking tao. Ayan, at sabi ko nga gamitan niya muna ng yung guide na bakal dyan para hindi siya madulas, kasi madulas po yan lalo na umaambon, kaya basa yung yung ice field o yung yung na yan, yung ice skating area na yan. At tingnan nyo naman, konti lang yung tao ngayon dahil nga maambon, at saka syempre malakas yung pangalan nito, yung snow, at Biyernes ngayon. Nung nagpunta kami dito ay Biyernes, kaya hindi namin gaanong naabutan na maraming tao. Although winter festival ngayon dito sa Lake Tikapu, kaya may discount yung mga ganitong activity na pwede mong dito maranasan dito sa Lake Tikapu. Kaya ayan, si Denden ay sinusulit niya. At tagal niya rin yan, nagpalit pa siya ng sapatos kasi nga maliit daw yung unang naisuot niya, kaya ayan, nagpalit siya. Mahirap din kasing magganyan guys. Naranasan ko naman noon gumamit ng snowboard, pero doon sa Mount Hot, kaya iba naman yun. Dito kasi madulas to kasi ice skating yan. Tingnan nyo naman ay napakanipis lang nung ng sapatos para kumapit dyan sa ice. At itong babaeng to ay napakagaling mag-ice skating guys. Nag-ano pa yan kanina, isang kwan, pero ito naman dalawa nagpa-practice din ganon. Talagang dito sa lugar na to, pag ganitong winter season ay napakasarap mag-holiday dito, syempre. At makikita nyo rin mamaya yung aming inupahang nirentahan bahay. At ayun nga si Jayden, tuwan-tuwa. Kaya panoorin nyo yung mga susunod pa nating mga videos. I-upload ko rin yung doon sa tinulugan namin na accommodation na talaga namang napakaganda at very comfy talaga, comfortable yung yung bahay, at napakalinis. Nag-Airbnb kami, kaya abangan nyo yung video natin na yon para malaman nyo din kung paano ako nag-booking ganyan sa ang booking office, at magkano yung binayaran namin. Lahat nandun, ilalagay ko po yung details para syempre sa iba nating mga kababayan na galing pa ng North, or yung mga hindi pa nakakaranas mag-booking or mag-rent ng mga bahay dito. Pag ilan na namin nag-rent ng mga bahay na ganito, pero this time ay medyo maganda yung nakuha namin kasi nga
winter festival lang nila, pero yung bahay na yon ay medyo mahal talaga pagka ni-rent mo, mga nasa 500 plus. Pero nag-rent kami, ay abangan nyo na lang kung magkano yung nagastos namin sa bahay at ano nga ba yung mga ayan, sasayaw-sayaw pa si Mrs. Ano nga ba yung mga alam nyo na laman ng bahay ay talagang kompletong-kompleto po. At duman nga muna kami dito sa landmark ng Lake Tikapu, yan yung bridge na yan, at saka dun sa may Church of the Good Shepherd ay dumaan din kami. Ayan, at ito nga ay lake na to ay may dam yan na nagsusupply dun sa baba papuntang Waimate, ganyan, mga lugar na Omaru. Ayan, marami pong sinusupply nito at napakarami pong mga isda din ito, yung lake na to. At alam nyo ba guys na napakaraming lake dito sa New Zealand, believe ka talaga. Kahit saan ka magpunta, ay halos may lake, lalo na dito sa South Island, napakaraming lake. Ayan, at yung tingnan nyo naman, tubig ay blue at saka tanaw mo yung mga bato sa ilalim, napakalinis ng ilog. Ayan, kung pansin nyo, wala man lang makitang basura dyan at tuwang-tuwa nga si Jayden. Ay, hindi nga namin maiuwi nung nag-snowboarding doon. Ayan, sasayaw-sayaw pa dyan. At may nakita nga pala tayong mga babayan natin dito na mga followers natin. Nagsigaw-sigaw pa sila, kapangarap. Sabi sa akin, ay pasensya na kayo mga sir at sa ating mga followers na yun na nakakita sa atin. Hindi ko pala nabidyohan. Akala ko nabidyohan ko kayo nung kumakaway kayo doon sa bintana. But anyway, abangan nyo pa po yung iba nating mga videos at ito yung way papuntang accommodation namin at ipasilip ko na rin yung accommodation. Dito kami nag-rent ng bahay at yan nga yung pabungad ko ng aming tinirhan at napakaganda. At talagang sulit na sulit yung bayad namin, medyo mahal pero talagang ayun po yung presyo niya siguro kasi maganda rin naman yung accommodation. At ito nga yung bungad at makikita nyo lahat yung kwarto, ano ba yung mga laman ng loob ng bahay. At pumunta rin kami ng Mount Cook dito sa malapit na lang din dito sa aming tinirhan. Kaya yun, abangan nyo yung ating mga videos guys. Thanks for watching and don't forget to follow and share. God bless po, bye bye.